Magandang araw po mga idol, si Mekaniko po ulit at ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa nauna kong video na ipinakita ko kung ano yung pwede natin gawin kung sakali ma-encounter natin na yung ating sasakyan ay hindi natin maipasok yung cambio matapos nating ilusong sa baha. Ngayon mga idol, medyo napapanahon kasi ito, katulad niyan na galing tayo sa mga bagyo, ganyan, tapos medyo may mga baha tayong nadadaanan na hindi natin maiwasan na medyo nilulusong natin yung sasakyan kasi ang tansya natin ay hindi naman tayo talaga lulubog. Ngayon mga idol, ang problema kasi doon ay hindi rin natin natatansya na yung tubig na nadadaanan ng ating gulong o kung sakali man yung ating transmission ay nalulubog na napapasukan siya ng tubig, no? Kahit na maliit na tubig lang yon, ang nangyayari kasi diyan ng mga idol, yung ating clutch system nababasa, ngayon nagbi-build up siya ng maliliit na kalawang at yung mga pulbo doon na galing sa ating clutch lining ay nabubuhay. Ngayon kapag iyon ay natuyo, ang nangyayari yung ating clutch system ay naninikip. Ganun yung nangyayari. Kaya kahit anong pindot natin sa ating clutch, hindi sila nagre-release, no? Ganun ang nangyayari doon mga idol. Ngayon gusto ko lang ipakita uli kasi meron din mga nagsasabi sa akin na idol, okay yung procedure na ipinakita mo, yung trick na yun gumana sa akin, yun okay yun sa kanila, pwede. Pero meron din talaga nagsasabi na idol, yung procedure nung ginawa ko, ang problema ko, pagka-clutch ko, nakapasok yung cambio, ayaw naman rumidondo nung starter. Ngayon mga idol, yung senaryo na yan, madalas yan nangyayari sa mga maliliit na makina. Dahil syempre, maliit din ang starter nun. Kaya nangyayari, hindi niya mapabitaw yung temporary na paninikit ng clutch. No? Ganun na nangyayari. Ngayon mga idol, ipapakita ko na lang sa inyo yung ating dalawang procedure na pwedeng gawin kung sakaling ganun yung ma-encounter ninyo sa inyong mga sasakyan matapos ang nailusong nyo nga sa baha o naulanan, tapos ang nangyayari dyan, kinabukasan o after ilang araw na hindi nyo ginamit, pag start nyo nga, ayaw maipasok ng cambio. Ganun. Ngayon, papakita ko muna yung first procedure natin, then mamaya, yung pangalawang procedure, kung sakaling ayaw gumana netong unang procedure, no? Ngayon mga idol, ito, ipapakita ko na lang din sa inyo kung paano yung naging scenario nun. Ngayon mga idol, kasi ganito yan. Karaniwan, pagka nagpa-start tayo ng sasakyan, ang ginagawa natin, kasi ito sa aking bios, ay kailangan mo tapakan yung clutch. Pero sa iba, hindi mo na kailangan tapakan yung clutch, i-start eh. Pero sa akin, yan, kanyari, pag magpapa-start tayo, di ba, naka-handbrake ka, minsan pinipreno nyo pa, at tinitingnan nyo kung naka-neutral, then, tatapakan nyo tong clutch. Ito sa akin, kailangan tapakan ng clutch para ma-start. Then, magpapa-start ka na. Okay, ngayon mga idol yan, pagka-start ng makina, yan, tumatakbo na yung makina ng ganyan. Ang problema, pagka napainit nyo na kunyari, tapos tatakbo na kayo, gusto nyo nang paalis na kayo, pagtapak nyo ng clutch ng ganyan, ipapasok nyo yung cambio sa primera, ayaw pumasok. Ngayon, tinesting nyo sa ibang gear, ayaw din, segunda, tercera, ayaw talaga pumasok. Ngayon, ano nangyari? Bakit ayaw pumasok? Yan mga idol ang medyo i-resolve natin sa pamagitan nitong ating procedure na to. Napakasimple lang. Malamang effective to kapag na-encounter ninyo, pwede ninyong gawin. Ang gagawin nyo lang, ganito lang, simple lang. Patayin nyo yung makina. Pagka patayin ninyo ng makina ng ganyan, di i-handbrake ninyo, naka-handbrake, tumapak kayo sa preno, tapos itong cambio ninyo, ipasok ninyo sa third gear. Kahit saan naman cambio po pwede yan. Pero sa akin kasi preferred ko is third gear, no? Pasok ko ng tercerang ganyan. Pagpasok ko ng third gear, ngayon tatapakan ko yung clutch, no? Kailangan nakatapak ka sa clutch para hindi niya pigain yung ating clutch system, para walang tumukod sa kanya at matanggal yung pagkakabaklas. Ngayon pagka tapak nyo sa clutch ng ganyan, pasok sa cambio ganyan, nakapreno, at siguraduhin nyo rin na walang nakaharang sa harapan at sa likod kasi may tendency baka kumadyot o kumaldag yung ating sasakyan. Ngayon, pagka nakapasok na ng ganyan, i-start nyo. Yan mga idol, karaniwan yun. Bumibitaw yun pagka ganun trick. Ngayon, syempre, yan, kung pumasok nga siya ng, umistart siya na nakapasok ng cambio, balik nyo sa neutral, then, testingin nyo na kung papasok na siya talaga. Yan o. Papasok na siya ng ganyan. Ganun ang procedure natin dun. Ngayon mga idol, ang tanong dyan, idol, paano naman kung ginawa kayong procedure pero ayaw magredondo ng makina dahil nga maliit yung starter o mahina yung starter niya. Ngayon, etong procedure na to, yung pangalawang procedure natin, pwede nyong gawin kaso medyo matrabaho dahil iaangat natin yung dalawang gulong, no? Iaangat natin yung gulong na humahatak. Kung front wheel drive ka, yung harap. Kung rear wheel drive, yung likod ang iaangat natin. So ganito po yun.
Okay mga idol, nga pala may kasama ako, yung aking bayaw. Isa rin po siya nagba-vlog, vlogger din po siya. Ang binablog niya po ay tungkol sa mga online games, sa mga tricks sa online games. Kung gusto niyo pong matuto ng mga tricks, mahilig kayo sa mga online games, yan po, pwedeng yung bisitahin. Yung aking bayaw, ang pangalan niya, Neil ng Pinas. Yan po, makikita nyo dito sa screen natin. Pwedeng nyo po bisitahin, mag-subscribe din po kayo sa kanya. Yan po, si Neil ng Pinas. Ang next procedure natin ganito na. Iaangat natin yung gulong na humahatak. Let's say, katulad nito sa aking kotse. Ang gumulong na humahatak dito ay yung aking harapan dahil front wheel drive to. Ngayon kung sakali man na ang inyong sasakyan ay rear wheel drive, kailangan yung iangat yung sa likod. Ganun ang gagawin natin. No, kailangan iangat natin na nakalutang tong gulong. Tapos gamitan natin ng jack stand para safe dahil medyo kakaldag din yan. Yan, tapos, ayan, pinangangat ko lang yan. Pero dapat naka-jack stand. Kabilaan, dalawang gulong po dapat nakaangat. Uubra naman na isa pero delikado. Pero, wag nyo na subukan. Ang gawin nyo na lang, iangat nyo parehas yung dalawang gulong sa harap. No, kailangan nakalutang siya. At, pag tinesting nyo yan, dapat yan, naka-free siyang ganyan. Yan, dapat umiikot. No, kasi mamaya, pag pinastart natin yan, iikot ka agad yan. Ganun yan. Kapag nanikit ang clutch, iikot agad yan kahit tapak natin yung clutch. Ngayon, ganito ang trick na gagawin natin. So ito na ngayon mga idol, katulad nga ng sinabi ko, kailangan nakaangat yung dalawang humahatak na gulong. Let's say, katulad nito sa akin, front wheel drive, nakaangat dapat yung dalawang gulong sa harap. Ngayon kung rear wheel drive, ang iangat nyo yung likod. No? Ngayon mga idol, ganito ang gagawin natin. Dapat, siguraduhin natin yung safety natin, gumamit tayo ng jack stand, kailangan stable yung pagkakaangat ng ating sasakyan. Tapos dapat nasa flat surface tayo, sa sementado. Tapos siguraduhin matibay yung tinutungtungan ng ating sasakyan. No? Huwag yung maalog yung ating sasakyan, ganun, wag ganun. Medyo mag-ingat po tayo. Ngayon mga idol, ito na. Ganito ang gagawin natin. Ngayon, katulad nga ng sinabi ko, no, yung ating clutch ay nakadikit. Kahit tapakan natin yung ating clutch na to, ay nakadikit pa rin siya. No? Kaya ang tendency na ito, pag start pa lang natin, pipihit na yung gulong. Kaya siguraduhin yung dapat walang humahawak sa gulong. Walang nakatukod. Dapat yung ating gulong naka-free wheel lang, walang nakaharang, walang nakasayad. No? At wag nyo rin papahawakan. Kapag may kasama kayo, wag nyo iwasan nyo, wag nyo papahawakan dahil talagang pag start pa lang, pipihit na yan. Ngayon, dahil sa akin, dahil nga demo purpose lang to, pagka ito in-start ko, may tendency hindi umikot yan. Pero dahil nga sa inyo, dahil nga dikit na, makikita nyo yung inyong speedometer gauge. May tendency umangat na kagad yun, mag-reading na kagad yung speedometer dahil nga naka-engage na kagad yun. Ngayon, ganito ang gagawin natin, no? Ang gagawin nyo, same procedure. Pasok nyo to sa segunda naman, segunda, para hindi masyadong mabilis yung ikot ng gulong. Segunda, tapos ika-clutch nyo. Yan, tapos start. Ngayon mga idol, pag start pala na ganyan, umiikot na yan. Ngayon yung akin, hindi ko nakikita kung umiikot na. Pero yung sa inyo, sigurado kapag kaya nanikit, iikot agad yan. No? Ang gagawin ninyo, habang nakatapak kayo sa clutch ng ganyan, lagi lang po tayo nakatapak dapat sa clutch para walang sumandwich do sa ating clutch lining, para walang tumukod sa kanya at mapabaklas natin. Ngayon, tapaklas sa clutch. Ngayon, bibiritan nyo ng onte. Siguro mga 20 o sabihin nyo ng 2,000 RPM, mga ganyan. Kasi sa kanya, hindi umiikot dahil nga gumagana yung clutch ko. Ngayon, ang mangyayari dyan, tendency nyan, ganito mangyayari dyan. Yan, iikot siya na parang ganyan. Yan. Yan, tuloy-tuloy yung pag-ikot niya ng ganyan. No? Pag start pa lang, umiikot na ng ganyan yan. No? Ngayon, ang gagawin nyo, dapat yan, bibiritin yung ganyan. Yan, mga kahit 2,000 RPM. No? Ngayon, ang mangyayari sa inyo, dapat habang umiikot yung gulong na yan, ay nakatapak kayo sa clutch. Yan, ganyan. Tapos, bibiglain nyo ng ganun. Ng pitek sa preno. No? Ngayon, kasi medyo mahirap sa akin ipakita dahil nga demo lang eh. Ngayon, ang tendency niyan, ulitin ko, ganyan. So, iikot na yan. Yan, start ko nyari, ganyan ang mangyayari sa inyo. Kahit nakadepress kayo, umiikot yung gulong. Kunyari, nakadepress na ako, no? Umiikot yung gulong. Yan, bibiritan nyo, mga 2,000 RPM. Yan, mga ganyan. Nakatapak kunyari ako sa clutch, ha. Yan. Tapos, biglaan yung peprenong ganun, no? Yan, ganun ang gagawin ninyo. Yan, paikutin nyo, ikot, o kunyari ganyan. Yan, umiikot siya ng ganyan, ikot, tapos bibiglain nyo. Yun, yung pagpitik nyo ng prenong ganun, may tendency at malaki ang tsansa na bumitaw talaga yun, no? Ganun ang gagawin. Yan, o. Kunyari, yan, umiikot kunyari, yan, ikot. Nakatapak kunyari lang tayo sa clutch. Umaandar siya ng ganyan. Nakatapak kunyari ako sa clutch, ha. Yan. Tapos pipitikin nyo lang. Yan. Ulit-ulitin nyo lang. Andar, preno. Andar, preno. Pagka namatay, ulitin nyo lang. No, ngayon,
paano nyo mababalitate na bumaklas na siya? Yan oh. Pag tinapakan nyo yung clutch, ipreno ninyo. Pag yan, hindi namatay, ibig sabihin, okay na yun. Yan oh. Kasi huminto na yung gulong eh. Naka-clutch kayo. Yan, pasok na yan. Okay na yan. Tapos subukan nyo ng kumambyo ng nakapreno. Yan, kunyari, nakapreno ka na ng ganyan. Kunyari, yan na yung nabaklas na siya. Mararamdaman nyo naman na bumaklas na kasi hindi na iikot yung gulong kahit nakatapa kayo sa clutch, hindi na siya iikot dapat. Ngayon, yan oh. Preno nyo. Pag yan pumasok, na nakapreno kayo, ibig sabihin, good na yun, ayos na yun, baklas na yun. Yan, ganyan po. Ganyan yung second procedure natin ngayon mga idol. Medyo ingat lang kasi iaangat natin yung sasakyan. Dapat yung safety natin, lagi po natin isipin. Kung meron man ako ditong hindi na ipakitang safety, alam nyo na po, alamin nyo po kung paano natin magagawa ito ng safe. No? Yan mga idol. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung nagiging dahilan. Bakit siya nanikit at paano yung paninikit na sinasabi ko. Ito po, ipapakita natin. Okay mga idol, ngayon ipapakita natin kung paano nga ba nangyayari yung pagkadikit ng clutch. Kung ano yung nangyayari sa ating clutch system pagkatapos nating ilusong sa baha o nabasa yung ating clutch system, no? Ganito ang nangyayari dyan. Ngayon mga idol, ito, meron akong mga sample dito ng ito, ang tawag dito ay pressure plate. Ngayon ito mga idol, yung ating clutch lining. Ngayon mga idol, ito, kung papansinin nyo, nakaganyan yan. Yan, kapag yan kinabit sa ating sasakyan, nakaganyan yan. Yan. Tapos, ito, nakatornilyo to sa flywheel. Dun sa may nakakabit doon sa may makina na flywheel. Ngayon, ang nangyayari dyan mga idol, naka-sandwich yan. Kumbaga, itong clutch lining, iniipit ng pressure plate at ng flywheel, no? Ngayon, nakadikit yung ganyan para pihitin yung ating transmission o yung papunta sa gulong, no? Ngayon, mga idol, ang ating transmission ay nakatusok yung shaft niya dito sa gitna to. Ayan, may ngipin yan dyan. Nakatusok yun ng ganun. Para kapag ka ito umikot, ay pipihitin niya yung transmission para ma-drive nga yung buong transmission papunta sa ating gulong. Ganun na nangyayari dyan. Ngayon mga idol, paano ang nangyayari kapag ka nga nabasa? Kasi ito mga idol, napakabilis nitong mag-build up ng kalawang pag nabasa. Tapos yung mga pulbo niya ay nabubuhay at namumuo. Kaya nangyayari ay naiiwang nakadikit. Maaaring dito naninikit o doon sa kabilang side, yun nga yun sa may kanyang flywheel na tinatawag, doon siya naninikit. Ngayon kapag yan, kasi ganito yan eh, pagka itong part na to tumapak tayo sa clutch, ang mangyayari, meron niyang bearing dito tapos may lever na nakaganon. Pagka yan tinapakan natin, ay itutulak niya itong mga dahon na to kung tawagin, itutulak niya para mag-release yung clutch. So sa madalas salita, pagka yan itinulak yan, ang mangyayari, etong ating pressure plate at yung flywheel ay maghihiwa-hiwalay. Ibig sabihin, lulutang siya ng ganyan. Parang ganyan. Ngayon, ang mangyayari, umiikot itong ating pressure plate at flywheel. Pero ito dapat ating clutch lining ay naiiwang nakahinto. Ideally, nakahinto to. Ito lang ang umiikot para maipasok natin yung cambio. Pero, dahil nga nabasa, maninikit siya ng ganyan. Kahit natapakan natin, humiwalay yung isang side. Let's say, ito ang humiwalay. Pero ito, naiiwan nakadikit doon sa flywheel. Or else, dito siya naiiwan nakadikit. Kahit nakahiwalay na siya doon sa flywheel. Dahil nga, wala nang pressure na umiipit sa kanya. Wala na sumasandwich. Pero yun nga nangyari. Nakadikit pa rin. Ngayon, mga idol, kasi ganito yan. So, i-drawing natin, no? Pagpalagay na lang natin. Kunyari, ito yung ating transmission. Kunyari, ito na lang. Kunyari, ito yung transmission. Yan, ganyan yan eh. Yan, transmission yan. Ito yung let's say papunta sa ating differential sa may gulong. Yan, ganyan. Kunyari, ganyan na lang ha. Tapos ito yung gulong. Ganyan na nangyayari dyan. So ito yung transmission. Yung transmission natin, meron yan shafting dito, no? Yung shaft na yan, let's say yan yung shaft, no? Ngayon, syempre ito yung ating makina. Kunyari, ito na lang yung symbol ng ating makina. Yan, ganyan. Yan. Kunyari na lang ha. Ito yung makina. Yan, kunyari ito. May hélice dito. Yan, yan yung makina natin. Yung makina naman, meron yan, kunyari na lang ganito ang drawing, meron niyang nakakabit dito na flywheel. No? Yung flywheel na yan, yun yung counterpart nito na dinidikitan. So parang ganito rin itsura nun, makinis din na ganyan. Ganyan yung kinakabitan niya. Ngayon, etong part na to ay nasa pagitan ng flywheel at ng pressure plate. Ito, let's say, ito yung ating pressure plate. No? Ganyan na lang. Oops. Kunyari na lang, ganyan. Yan, pressure plate yan. Ito yung may palikpik. Ganyan. Ganyan. Nakatusok siya sa gitna. At yan, pag nakatusok sa gitna,
tagos yan kunyari dito. Tatagos yan dito. From dito nakatagos yan. Papunta dito. Papunta dito. Nakatusok na pa ganyan yan. Yan. Galing sa transmission. Tagos yan dyan. Tagos din sa may bearing. Tapos lulusot siya papunta dito sa may spline, sa may granahe. No? Nakatusok siya dyan. So ito yung ating clutch lining. Pagpalagay natin. Ito yung clutch lining. Okay? Ayan yung clutch lining. So ito yung spline niya. No. Yan mga idol, yan tatlong yan. Sinasandwich niya. O yan yung dalawang part na yan. Sinasandwich niya itong ating clutch lining para umikot. Ngayon mga idol, ideally, kapag ka naka-start ang makina natin, ito umiikot to. At ito naman, yung ating pressure plate, dahil nga itong part na to, ay nakatornilyo doon sa may flywheel, umiikot sila ng sabay. Ngayon, kapag ka mag-change gear tayo o ipapasok na natin yung cambio, dahil nga naka-minor sila, habang hindi pa natin pinipindot, umiikot din to. Sabay sila. Ngayon, pag pindot natin dapat ng clutch, dapat maghihiwa-hiwalay yung tatlong yan. Itong tatlong to. So, ang matitirang umiikot ay itong part na to at itong part na to. Pero ito, ideally, dapat to nakahinto na para maipasok natin yung cambio. Kaya tayo kung maklatch, papasok natin cambio. Then, dahan-dahan nga natin binibitawan, di ba? Kapag dahan-dahan natin binitawan, ang mangyayari dyan is dahan-dahan niya ring iniipit hanggang sa mapihit niya na etong part na to at sabay-sabay na silang tatlo umikot. Ganun na nangyayari dyan. Pero, ang kaso nga, dahil nga nabasa, kahit pindutin natin, naghihiwalay itong dalawa. Hindi niya na sinasandwich to, so wala nang pressure. Pero nangyari, naninikit dito or dito. Pag siya nanikit doon, ay ang nangyayari, para tayong hindi nagka-clutch o umiikot pa rin ito. Hindi ito humihinto, ikot ng ikot. Kaya paano natin maipapasok yung cambio kung ito nga ay umiikot? Ganun ang nangyayari. Ngayon mga idol, ang gagawin nga natin dyan, katulad nga ng itinuro ko kanina, pag ito ay ikin-latch natin, tinapakan natin yung clutch, ang mangyayari dyan, bubuka yan. So, bibitaw yan ng ganyan, yan bibitaw siya ng ganyan, or sabi ko nga, it's either sa flywheel kumapit or dito. Basta yan, ang mangyayari, bibitaw yung isa. Ngayon, dahil nga wala nang umiipit sa kanya o wala nang pressure na umiipit o sumasandwich sa kanya, ang nangyayari, temporary lang naman siya nakakabit Ngayon, kapag nakapatay ang makina, syempre may papasok natin yung cambio. Pagpasok ng cambio, tapak ng preno, bibitaw ng ganyan, luluwag, walang pressure. Pag start natin, dahil nga temporary lang kumbaga nanikit lang, kapag kayang pinwersa nating ganyanin ng starter, kumbaga yung starter na ang papwersa sa kanya na pabitawin, na para gumanon. Dahil nga walang pressure walang umiipit kumbaga nakadikit lang. So temporary lang yun, ang mangyayari, bibitaw siya. Ganon yung nangyayari. Kaya yun yung trick na pwede natin gawin. Ngayon mga idol, kung hindi sa inyo umubra yung ganon trick, pwede nyo rin namang yugyugin, parang itutulak-tulak nyo hanggang sa mapabitaw. Basta ang mahalaga, nakatapa kayo sa clutch at nakakambyo, bibitaw at bibitaw yan. Ngayon mga idol, kung hindi gumana yung trick na yun, mapipilitan talaga tayong tanggalin yung ating clutch system para paghiwalayin. Pero kung gagana yun, napakaswerte ninyo kung gumana yun, Pero kadalasan naman mga idol, gagana at gagana yun. Marami na rin naman sa ating mga idol na nakasubok dahil napanood nila yung unang video natin, nasubukan nila at umubra naman sa kanila. Pero meron ding nagsasabi, lalo na yung mga malilitang makina. Syempre, kung malitang makina, malitang starter, hindi niya mapabitaw, Ganun na nangyayari. Pero pwede nyong itry para hindi na kayo gumastos na ibaba pa yung inyong transmission at kalkalin itong ating clutch system. Yun. Ngayon mga idol, yun lang muna, Medyo sana na intindihan at nakapulit kayo ng konting kaalaman tungkol sa ating clutch system. Ngayon mga idol, yun lang muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at yung mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. At yung mga hindi pa po napapanood na video, pwede nyong balikan. Yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.